Congressman po ng Intercessors for the 50th Vice Chairman. Mr. President, marami pong mga opinion ng iba't ibang tao tungkol sa Mama Sapano incident. Maaari po bang malaman mula sa aming Pangulo mismo kung ano po ang mga tunay na kaganapan dito? Yung sa Mama Sapano, alam naman po nyo, ang objective natin dito, merong tinutugis na dalawang kilabot na terorista. No? Yung isa yung ngalan Marwan, yung isa naman ay si Basit Usman. Si Marwan ay um, Malaysian. No? At si Basit Usman naman po ay Pilipino. Ngayon, meron nung outstanding warrants, tanda ko po, kunyari si Marwan, 2002 pa ho, tinutugis na. So, membro ho raw si Marwan ng grupo tinatawag na Jamia Islamia at membro ng Central Committee na mataas kong opisyal doon sa grupong to, affiliated allegedly with Al-Qaeda. Sila po ang inakusa na nasa pagbobomba sa Bali, Indonesia, kung saan, ang tama kong tanda ko, lampas 200 katao ang namatay. Doon sa pagbobombang yun, talagang gusto maglasik ng terorismo na nagpaputok na isang bomba, hinintay magdatingan yung first responders at saka sa ating katagay yung usisero. Nung marami na nagkumpul-kumpul doon, pinaputok yung pangalawang bomba, kaya ang dami hong namatay. Okay. So mula 2002 hanggang itong taong nga 2015, talaga nagkakalat ng kanyang kaalaman sa paggagawa ng bomba sa iba't ibang mga grupo na gustong magpatuloy ng karahasan. So, marami pong operations na nangyari na bago pa nung panahon ko para madala ito si Marwan, si Usman at iba pa mga terorista sa ating mga korte. Ito hong huling plano itinawag na Oplan Exodus. Napakarami na hong mga planong inain. Yung sa panahon ko, meron ako naalala ng 2012, may mga operations sa 2013 at meron mga operations rin ng 2014. Kuminsan po, AFP ang nangunguna sa operation, sila may tinatawag na actionable intelligence. Meron naman po kuminsan ng PNP. So, dito po sa plano, dapat makapasok yung tinatawag na seaborne na SAF. Sila po, yung explanation sa akin noong umpisa, 160 na seaborne SAF ang mag-undertake ng mission na kung saan susuportahan sa aking utos sila ng AFP. Lalo na sa pagpasok, stealthily, paglabas, meron kasi kalaban na tinatayang mula 3 hanggang 4,000 or potential na kalaban. Nandiyan po yung grupo ng BIFF, nandiyan po yung MILF, nandiyan po yung private armed groups na diyamono ng Ampatuan. 2013, nag-service ng warrant para sa isang suspect sa Maguindanao Massacre. At nung sinerve po ito, lumaban, napatay po yun, nahuli yung kanyang mga kasamahan. Paglabas po kasama ng mga naaresto, nangyari po yung tinatawag sa practice sa Mindanao, yung tinatawag lang Pintakasi. Yung nagsama-sama kung ano nung puwersa, kadalasang Muslim, at pag maliit yung puwersa ng Estado, sa Tagalog po kinukuyog. Pagkakataong yun, maganda ho coordination, natawagan yung Mechanized Brigade, pasok yung Mechanized Brigade, na iligtas po yung ating mga membro ng PNP Regional Office sa ARM. So, dumating po itong operation, meron ho tayong una-una actionable intelligence. Ano ba ibig sabihin nun? Etong si Marwan, si Usman, pinpointed ang tinitirhan. Hindi ho nakita dito, nakita dyan. Normally, pag sinabing sighting, may isa tayo, 2 ahente ng intelligence na wala akong magagawa kung nag-iisa o 2. Pero ngayon po, medyo ilang buwan na silang pumirmes, tumigil, at nagkakultivate na maisan pa yung isa. Dito sa lugar nga ho sa Mama Sapano. So gumawa ho ng plano, presenta sa atin yung pinakahuling version noong January 9. Presenta po sa atin yung buong plano sa pamamagitan ng isang PowerPoint presentation. Na kung titingnan po natin, napaka-thorough nung planning. Ultimo po yung ano bang phase ng buwan. Yung gaano ka lakas ba illumination ng buwan. Naka-plot po doon sa kanilang mga dates. Bakit namin pinili itong petsang to? Paliwanag ko lang kung konti. Pasensya na ko yun, medyo mahaba yung details. No? Yung night vision device, syempre pag walang buwan o mahina yung buwan, palubog yung buwan, maximum yung effect niya. Dahil yung kalaban natin na walang night vision, syempre madilim ang ino-operate. So ang lamang po ng ating puwersa, merong night vision device, pipili ng araw kung saan mahina yung illumination ng buwan o may cloud cover na dagdag para ma-maximize yung advantage nila. So, pupuntahan yung target, papasukan, nag-jump off ng 10 o'clock ng gabi. Yung po detalye nalaman ko na after, no? Pero gabi, papasok doon, madaling araw, mga 1:00, 2:00, matatapos yung mission, tapos lalabas. Okay. Nung prinsip na po yung plano, siyempre hindi ho lahat ng detalye hiningi ko. Ano ba yung actual na rutang tatahakin
No? Ilan ba ang tatahak sa rutang to? Meron po tinatawag sa gobyernong presumption of regularity. Yung taong kausap kong expert, dapat hindi ko na sa turuan ng, kunyari, college level na, hindi ko na tatanungin ng paki-recite mo nga yung ABCD. Di ba? So, parang sa presentation, mukhang pinag-isipan lahat. Ang hindi ko lang hindi ako masaya doon sa plano. Sabi ko, 160 yung gagamitin mo dyan. Kung sakasa at 3,000 to 4,000 yung potential na baka maging kalaban, baka naman mapinta kasi tayo o sigurado mapipinta kasi tayo at mabibilad yung mga tao mo. So sinabi ko sa kanya, kailangan makipag-coordinate ka sa AFP. Yung AFP ho kasi, kausap ko dito si Director Napeñas. No? Yung AFP ho, ang may kanyon, may armored vehicles, may aeroplano. Pag sinabing coordinate, no, sabi niya sa akin, sir, magko-coordinate kami sa jump-off. Kumbaga pagkilos. Sabi ko, hindi pwede yung pagkilos dahil patungo ka na doon sa objective. Kailangan iposisyon yung kanyon, kailangan iposisyon yung tangke, kailangan iposisyon yung aeroplano, kailangan iposisyon yung tao, kailangan iposisyon yung gasolina, at saka yung bala ng kanyon, yung bomba ng aeroplano, etc. Hindi mo naman magagawa-gawa yan in 30 minutes or less. Okay. Sabi ko na, sir, yung operational security, kausapin nyo yung pinakamataas na kailangan kausapin na pwede niya utusan lahat itong subordinate units sa punta sa kanilang mga pwesto para ready umalalay. Okay. Ngayon, yung sagot niya sa akin una, jump off, hindi ako pumayag. In-insist ko several days before, pinakamataas, dahil nabili na ko po beforehand sa ibang operation, Chief of Staff ng AFP at saka ng Director General ng PNP, mag-coordinate kayo para hindi kontrahan yung mga ginagawa nyo, para matugis yung dalawang to. So, sinagot po nyo sa akin, yes, sir. Okay. Dumating yung araw, January 25, hindi ko makatatanong nyo, bakit tanda ko yung petsa, birthday po kasi nanay ko yun eh. No? At tumungo kami sa Zamboanga dahil doon sa pagbobomba na nangyari, na kung saan lampas 50 katao ang nasugatan, may 2 patay. Una ko natanggap na text, nandito pa sa telepono ko, parang pinadala ng 5:45, aminin ko po, nakapatay yung telepono ko, 7 o'clock more or less nung pagbangon, binuksan, sinagot ko siya ng about 7:30 or so. At sinabi sa akin doon sa text ni Director General Purisima, sa kanya ho dinadaan kasi parati mula nung umpisa, yung mga mensahe ng Director ng SAP. Hindi ko kausap yung Director ng SAP diretsuhan mula nung umpisa. So naabot si Marwan, na-neutralize, nagkaroon ng firefight, at napa-atras sila. So doon sa palitan namin, tinanong ko, kasi nakalagay sa text niya, 15 hanggang 20 katao ang lumaban dito sa pwersa natin. So tanong ko sa kanya, 116 pinadala nyo, meron suporta ng AFP at PNP units pa, bakit aatras yung 160 kung lumalaban 15 hanggang 20? Meron hong doctrine sa militar kasi, pag meron kayong gustong i-take na objective, minimum ratio is 3-1. Yung atake ho dadaan sa open ground, yung nagdedepensa naman, nakakubli. So, mas marami malalagasan sa nag-attack. When you want to take an objective, the ratio therefore of attackers to defenders is 3-1. And when you want to take and hold an objective, it has to be 8-1. So, 160 po yung atin, 15-20 sa kanila. Bakit umatras yung 160 natin? At parang doon po, medyo napag-isip na akong mukhang may kulang yata dito sa sinasabi. Tapos ang paliwanag, nakihalo raw ho yung BIFF na kaya naobligang umatras ang ating mga puwersa. Okay. Ngayon, yung marami hong detalye. Ayoko naman kayo lunurin sa detalye. Pero simple-simple, ganito yung mga nakita natin sa umpisa. Yung kung saan nakaupo kayo ngayon, damuhan, di ba? Ngayon, ganyan ho yung itsura ng 80% ng lupain dito sa areang to. Kumbaga, ang idea, yung seaborne lulusob, yung SAC-55 ang aalalay sa kanila, babantayin yung escape route. Ang problema, yung babantayin na lugar, ganyan damuhan. Walang punong kukublihan. Kung meron mga ilang puno ng nyog, ilang puno ng saging, yung iba, maisan. Yung maiso, hindi haharang ng bala. Yung saging, hindi rin siguradong haharang ng bala. Okay? Ngayon, pag sipi po niya, 38 ang lumusob na SAF na seaborne. Ang sasalo sa kanila, 36 ng SAC-55. Kung yung 38 umatras, ibig sabihin may humahabol na puwersa malakas. Tama ba? Kung malakas yung puwersa hindi mahinto ng 38, siguro mas hindi matutulungan ng 36. Maliban na lang kung meron tinatawag na, di ba meron tinuturo sa atin, choose your battlefield. Ibig sabihin nun, hanap ka ng terrain, lamang ka. Meron kang pagkukublihang mga malaking bato. Meron mga puno magtatago ng pwesto mo. May oras ka na gumawa ng foxhole. Yeah? Tapos magugulat yung humahabol. Pero problema nga ganyan pala yun. Hindi sinabi sa akin, yung picture na pinakita sa akin, iba-ibang yung darkness ng green eh.
So parang pag tinitignan mo, dito mukhang makapal-kapal ang puno. Pag dito, tinignan mo, dito mukhang cultivated land. So merong, pipili ka ng pwesto na in-establish mo kasi yung papasok at dalawa yung exit route. Babantayan yung exit route na lamang ka sa pwesto. Yun, may posibilidad yun na kaya mong harangin yung mas malaking pwersa. So ang problema nga ho nito, bakit walang Foxhole? Wala hong entrenching tool pala itong SAF. Entrenching tool yung pwedeng pala, pwedeng piko. Magagawa ka ng Foxhole. Wala palang terrain na pagkukublihan. Tapos ang masakit pa inutusan lahat nitong mga susunod na aalalay doon sa seaboard. Bawat platoon, no? Kawula company, pero actually na dineploy doon platoon. Yung platoon ng mga 30 katao. Babantayan 3 waypoint. Yung 3 waypoint, maghahati pa pala itong 30. Tapos tatayo sa damong ganyan. Kung alam po yung parte ng planong yun, palagay ko, hindi na natin in-approve. Sandali lang. Paano haharang to? Paano alalay kung wala silang advantage ng terrain? Okay. Ngayon po, ano mga nangyari po? No? Pagtawid una ng seaborne, biglang mataas yung tubig at malakas yung current. Ang nakatawid doon sa 38, 13. So, nung ginawa yung plano, yung seaborne na operator kasi 50 plus No? Hindi ginamit yung buong 50 plus, ginamit 38. So, 38 was deemed enough at meron kang reserve kung tutuusin doon sa unit para ma-accomplish yung pagtira sa dalawang target, hindi mo pagkuha. Nung nangyari, lalabing 3 na lang ang natira, 1/3 na lang ng puwersa mo, pwede na ako nagsabi abort. Teka muna, kailangan natin times 3, ang dadali natin 1/3. No? Mukhang malabo itong plano to. First time na, sa pagtingin pa lang, sa nangyari. Yung SAC 55 naman, na umabot sila sa waypoint 12. Ang debate po, dapat nasa waypoint 19 sila. Waypoint po para sa GPS na dapat nandito kayo sa pwestong to. So, ang distansya po bawat waypoint between 100 to 200 meters. So, malayo sa pwesto para makaalala yung SAC 55. No? Pwedeng, kung ang makakaalam po nito, yung tactical command post, kung saan nando si Director na Peñas, kulang yung seaborne na nakatawid muna ng ilog. Malayo yung aalalay. Pwede na niya sinabing abort. Okay. Dahil nahuli sa pagpwesto yung SAC 55, yung SAC 41 to 45 naman, na nagbabantay ng ruta at saka ng karsada, nahuli rin. Dapat silang i-deploy 2:30 ng umaga. Dineploy sila ng 5:30 ng umaga. Ang problema po ng 5:30 ng umaga, malapit na sumikat yung araw, wala nang silbi yung night vision mo, hindi ka na lamang. Okay. Pwede na namang sinabing abort. No? Para makikita naman niyang, 2:30, 3:30 na, hindi pa nakapwesto. 4:30 na, hindi pa nakapwesto. 5:30 na, hindi nakapwesto. Pwedeng abort. Sasabihin, may akong tatanong, bakit di siya nag-abort? Hindi ko alam. Dahil marami sila ibang operation nag-abort at iba-ibang dahilan. Sa totoo lang, dito sa pagkakausap ko sa SAP, doon sa plano, parati pong merong isang pahina na sinasabing kailan tayo pwede mag-abort. Dito tinanggal yung pahina. Nawala doon sa operations nila na merong parang may pahintulot na pwede kayo mag-abort. Okay. Ngayon, ang masakit, pagdating nitong SAC 41 to 45, pagbaba nila sa sasakyan, testimonya ng mga hepe nilang nandun, nagpuputo ka na. Ang dapat siguro nun, mga 300 mahigit po ito, mga 318 o 319. Inipo mo yung puwersang yan, dinikita mo na as much as possible, sinubukan mong tulungan yung SAC 55. Ang inutos raw sa kanila, punta kayo doon sa mga waypoints nyo. Parang tinuloy yung plano na nagbago na yung nangyayari o yung kondisyones. Tapos, nung hinati-hati dito sa kanilang mga waypoints, 9 na waypoints ata sila hinati 300. Yes, sandali ho. Yung 3 kumpanya hinati sa 9. Tapos yung 2 kumpanya pa, o platoon, actually, iniwan doon sa karsada para bantayin yung karsada, hindi sila yung ma-ambush doon sa karsadang to. Nung hinati-hati yung puwersa, bigla may nakapag-isip, mukhang kailangan natin tulungan yung 55, ipunin lahat yan. Siyempre, tumatakbo na po yung oras, nagbabakbaka na, hinati-hati mo, iipunin mo. By the time nakalapit po silang, testimony sa akin, napalibutan na ng gusto yung SAC 55, hindi sila makalapit. Sububok kong tumulong, supposed to be, yung SAC 45 sa isang side, tapos yung buwabalik po na seaborne, sububok rin makipag-link up dito sa SAC 55. Pero masyadong malakas raw yung putukan, yung mortar, hindi sila makalapit. Okay. Ngayon, yung ginawa ko ng Director na Peñas, nung sinabi niya akong 160 gagamitin dito, ang dinala niya doon, over 390. Okay. Tapos, siyempre, iniisip natin, bakit niya ginawa to, no? Nung sinabi ko sa kanya 160 manipis, iniisip niya, teka muna, kumuha na ako na lahat na madadala ko dyan.
So yung 160 times 2, 320, dinagdagan pa niya kaya naging 390. Siya lang ho, at ilan sa kanila, doon sa senior na group, ang nakakaalam na hindi sila nag-coordinate sa AFP. Okay? Yung coordinator, dito kami papasok, dito kami lalabas, ito potential na haharang sa amin, itong kailangan naming alalay sa inyo. Di ba? Yun ang coordination eh. Ngayon, sana pwede ko masabing tatanga-tanga si na Peñas, di niya alam yung lugar. Ang problema ho siya yung Regional Public Safety Battalion Commander nung 2007 to 2008. Alam po niya yung terrain. Alam po niya yung kultura. No? Siya po ang may alam na hindi siya nag-coordinate sa AFP. Idagdag ko pa ho, nagkaroon ng, yung AFP, bakit naman nila alam na may ganito operation? Nung AFP Day ho ng 2014, nagkaroon ng coordination meeting na para bang nag-usap ng concept. Walang sinabi ng detalye. So, ang dulo po ng meeting, hihintayin ng AFP yung mga detalye para makapagplano sila ng kanilang papel. Nagkaroon ng pangalawang meeting sa Zamboanga, wala pa rin yung detalye. Sa pananaw ng AFP, walang operation hanggang humihingi na ng saklolo alas 6 ng umaga. Pabalik na. Tandaan ninyo, nangako siya una, jump off. 10 o'clock ng gabi yun. Sabi ko, days before. Hindi nagawa yung days before, hindi nagawa yung 10 o'clock. Ginawa po niya nung pabalik na yung tropa. No? Yung time on target na tinatawag nila. Okay. Ngayon, yung AFP, sumubok tumulong, yung bang, sa totoo lang no, may mga radyong sophisticated no, na ginagamit po ng Sandatang Lakas at ng pulis. Sa pulis po, dalawang klase pang mga radyo. Pero nung araw na yan, parang maraming gumamit cellphone. At yung cellphone, hindi ho maganda signal sa ibang lugar. Nagkaroon pa ng question ng load. Yung mga ganun, no? Kasama na ho yung sa tutugis ng Board of Inquiry. Pero ang bottom line, no, kung alam ko na ganito ang gagawin niya, no, from the start, hinindihan ko itong mission na to. Parang yung pwedeng maging successful na mission sa ginawa niyang plano para naging mission impossible. Okay. Ngayon, no, yung masakit ho nito, sa totoo lang, bago ako umalis, tumungo ng Zamboanga, nakatanggap ako 2 text. Isa galing kay Director General Purisima, kung saan nilagay doon na yung artillery at yung armor ay tumutulong na. Okay. Hindi tutulong, pero nakalagay po doon, are already in support. Nag-text ho si na Peñas, pinadala niya sa liderato ng PNP, General Espina, mga alas 5 na ng umaga, baka alas 6 na ng umaga. Kung saan, ang pinaka-importanting parte doon sa pinadala niya, sinabi naman ho, si Marwan nakuha, umatras, may nakipaglaban, ganyan. Sa dulo po nung text ni na Peñas, nakalagay doon, extraction ongoing. No? Hindi yung extraction is imminent or extraction is started. Extraction is ongoing. So, binalikan ko po itong mga text dahil sabi ko, bakit ba wala akong sense of urgency na delikado ang nangyayari sa SAC 55? Pag sinama niyo yung 2 text, tapos yung nag-yes sir sa akin, ako lang naman po yung Commander-in-Chief, sinabi ng subordinate ko na tutuparin niya yung utos ko at meron pong nangyari noong 2013 na pagtama ang coordination, yung hindi yung nagiging papahamak, di ba? Yung ating tropa. Akala ko tapos na yung insidente. Pagdating ko na sa Zamboanga City, doon naging klaro. Halos walang may alam. Naging maliwanag na walang coordination. Yung nasan ba actually ang tinutulungan natin. Yung seaborne ho na SAF, sa totoo lang hapon na late afternoon, bago tayo sinabihan na meron 2 pala ang sinasalba nating SAF units, hindi lang yung 55. Okay. Ngayon, no, yung sa totoo lang, naganda tayo pati aeroplano. No? Pag-alis ko, nasa Villamor, patungo na Zamboanga, sabi ko sa Commanding General ng Air Force, sabi ko yung operation natin kay Marwan, siguraduhin mo yung available assets talagang available. Sagot sa akin, yes sir. Alam ko, nag-coordinate sila lahat. Pag-alis ko, tumawag sa Western Mindanao Command, sinabi, ano ba yung operation kay Marwan? No? So, talaga meron pa mga ibang detalye na papabaya ko ng Board of Inquiry. No? Pero mapapakita sa lahat ng ebidensya, cellphone records, witnesses, etc. Sinolo ni na Peñas, siya nagdesisyon at ang dami niya mga desisyon. Para may times hindi yata nagdesisyon. May times naman yung desisyon niya palpak. Pero pag-alis siya sa akin ng January 9, no, or thereabouts, mukhang lumalabas ngayon, wala siyang intensyon na tuparin yung utos ko sa kanyang makipag-coordinate. Okay. Ngayon, kung may coordination sana, yung seaborne, nagkaroon ng isa lang sugatan sa kanila, pero nang hinabol sila, umabot ng siyam, no, ang kanilang casualties. Kaya sila nasalba,
nakapaputok ang AFP ng tinatawag lang marking rounds. Papuputok ng artillery round, makikita mo sa tatama, mag-a-adjust kayo ng i-abante nyo, i-atras nyo, no? Igilid ng kanan, kaliwa. Okay. Nagpaputok ng isa, hindi nakita, nagpaputok ng pangalawa para makita ulit. At inabutan ng pangatlo para manigurado. Yung kalaban, nakita tatlo na pumutok, akala po nila, dahil yung normally pag nagpaputok ka ng marking, yung una sobra, yung pangalawa kulang, yung pangatlo sentro. Pagtapos ng pangatlo, so tatawag na yung commander ngayon on the ground na fire for effect. Bubuhusan na ng rounds yun. So nung pumutok yung tatlo, akala nung kalaban, parating na yung artillery yung bubuhos sa kanila. Umatras. Doon na-rescue yung seaborne. Kung nag-coordinate sa umpisa, sa atras nila, meron na tayong artillery haharang doon sa umahabol, iba ho usapan. Pero dahil wala akong sinabihan, no? Hindi nag-coordinate. Yung coordinator, saan ba manggagaling, saan ba nakapwesto yung artillery nyo? Ano ba maximum distance yan? Hindi ka pwedeng dumaan doon sa kung saan tatakbo yung artillery round, kailangan sa gilid. Saan ba dapat babaksak yan? Anong oras ba dapat mong padala yan? Yung minuto ho, importante. Yung dumating ko, sabi ng AFP, may parte hindi maibigay eksaktong pwesto. So ngayon kausap mo, nandito siya, nung dumating yung bala, nandun siya, doon mo pinadala. Yung artillery rounds, hindi po pwede. Kaya kailangan may coordination na maganda. So, patong-patong ho yan. Hanggang, yun na nga ho, nabilad. Yun yung sinasama ko na loob. Ano? Hindi dapat mangyari ito. Sumunod ka na lang sa utos, iba na sana ang nangyari. At the very least, mababawasan yung casualty natin. Sana hindi mo na rin plinano, nalulusob dyan stealthily, kuno-kuno, na wala naman palang pagkukublihan. Sana hindi mo na dineploy ng 5:30 ng umaga na wala na silbi yung night vision mo. Okay. Ang mga deboto po natin kapatid na Muslim, mga iba ho nagdadasal alas 4 na umaga. So pag dumating ka na alas 5:30, medyo gising na gising na. At yun yung iniiwasan mo na makakita sa'yo para nga hindi ka mapinta kasi. Pero alam niya yun eh. No? Dumating ng 5:30, pinabayaan pa rin. Okay. Ngayon, ano ba alam ko doon? So marami yung operation, na-abort for one reason or another. Tapos ito, sinabi sa akin from January 23 to 26. Tapos biglaan lang, January 25, maga, ito na yung tinetext. Sana nasabihan akong, sir, napaligiran na yung tropa natin dito. Medyo mabagal ang kilos ng AP. Parang ganun. O ibang usapan. Pero ang sinabi, pag-alis ko, bago ako umalis ang bahay, at na airport, nililigtas na lahat at tumutulong na lahat ng dapat tumulong. Hindi pala totoo yun. Totoo lang ko kasi yung arbor support umalis ng kampo. Di ba yung Texas 7:30, mga 8:20 nakaalis ng kampo. 6 na B-150 at isang platoon. Dahil inipon lahat yung muna. Hinahanap yung tatao dyan. Tapos pinatakbo yung ano meron sila. Yun po yung quick reaction force. Tapos so nagkataunungan, saan ba exactly yung pupuntahan namin? O yun, naglabas ng Google Map, banda dito. Yeah. Talagang may lack of professionalism mo. At yun nga point, kasama sa pananagot. Siyempre, may mga tumutulig sa atin dito. Inutusan no siya, sinasalba ko sarili ko. Ganun. Ba, hindi ah. Kung ako may kasalanan dito, bakit di ko hakuin lahat? Pero pag nakita ho niyo yung pagpaplano nito, napakahusay ho ng PowerPoint presentation. Sa pagbinansagan po sa karsada, sabi na, ganda ng plano, kaya lang drawing pala to. Alam niyo, may isang pahina pa ho doon, nilagay ko sino ang contact na liaison sa presentation. No? Pag kailangan mo yung mechanized brigade, ito. Pag kailangan mo ito. Anong unit niya, etc. Sabi ng mga operator ngayon, no, para bang doon tinanong, paano kami magko-coordinate? Sagot rin ni Peñas, ako nang bahala. Importante yung ground commander, yung talagang nandun, yung operating. Sir, nandito na kami at this time sa pwestong ganito. Ang kalaban ay nasa ganitong direksyon. Ang dami nila ay ganyan. Kailangan namin ng artillery support sa ganitong grid. Ang makakaalam nun, yun nandun. Hindi ibabato niya kay Director na Peñas, sina Peñas ibabato sa AFP, AFP magtatanong balik kay na Peñas, sina Peñas balik dito sa tropa. Kung naghahabulan kayo, baka by the time natapos lahat yun, tapos na yung bakbakan. Di ba? So, pag tinanong niyo ako, bakit nag-isip ng ganito? Ewan ko. Meron ako mga duda. Anong motivating factor niya? Pero maliwanag ko. No? Yung sabi ko sa kanya, baka mapinta kasi tayo dito. No?
Hindi pwedeng 160 mo, bahala na doon sa katapat na 3,000 to 4,000. No? Kailangan natin maniguradong may backup. At yung backup, yung AFP, kanyang tangke, eroplano, sundalo, artillery. Tinago sa kanila. Sinubukan pa sigurong parang remedyohin. Kaya ko pa to. Lahat ng pagre-remedyong yun, bumawas yung oras para matulungan natin in a timely manner yung ating mga pinadala doon. Pag tinanong po ako ng mga pamilya, sabi sa akin, pinadala po nyo doon at tila napabayaan. Bakit po ganun nangyari? At sa totoo lang, para sa akin, the truth is, I was given the wrong information by the people who knew most what was happening. And unfortunately, the others who didn't know anything could not give me any further information rather than very raw information. Yung kailangan, meron silang tinatawag na situational awareness. Yung ground commander has to know, has to be close enough to the battle scene to be able to see all of his operating units. But he shouldn't be too close to the battle scene that he can only see one component of all the units. Sina Peñas po was 15 kilometers away. So yung, parang ina chessboard, ina-arrange lahat ng pieces. Hindi ko alam at some point kung saan niya nabitawan yung situational awareness. Tapos diretso na nataranta. Ang problema, yung nataranta, to a large degree, siya lang may alam ng maraming detalye na kakailanganin ng alalay. Okay. Now, having said that, the mission itself is inherently risky. No? Yung target to, IED ang ginagawa, booby traps. No? You can expect na meron silang force multiplier na paglulusubin mo to, meron itong mga traps. Meron mga other plans po. No, na, let me just share that with you. Sorry, haba ng sagot to. No? Yung isa sa operations kasi was supposed to be waterborne. Tapos tama-tama gagamitin si seaborne. No? So may capabilities to operate watercraft. Marshy area po, may mga rivers, may swamps, etc. So yung boats would have given them an opportunity to enter stealthily and approach the target from just about 200 meters away instead of walking 4 kilometers. Siyempre, mas konti yung makakadetect sa inyo sa 200 meters kaysa sa 4,000 meters. Okay. So, nung last briefing ako, noong January 9, bigla na naging landmarks. Ano nangyari doon sa pinaplano niyong waterborne? Ang sagot sa akin, yung tubig raw buwaba na. No? Hindi na raw kaya isupport yung waterborne operation. After the incident, out of curiosity, tinanong ko po ang DOST and through them, tinanong ang Pag-asa. Ang sagot po sa akin, water levels in December and in January were practically the same. Napapag-isip ako ngayon, drawing rin ba yung hindi na kaya yung tubig? Okay. Can I just add, when they actually launched this previously at nag-abort, why was it aborted? Nung yung sumakay na sa kanilang mga boats at nag-proceed na doon sa target area, 3 out of 5, if I remember correctly, were taking in water. Lumulubog po ito mga boats. So, in-abort, balik sa pinagdaungan. Doon ko nang nakilala si Peñas. Sabi ko, seaborne, ikaw ang commander. Bakit naman hindi pa nyo matansya yung kakayahan ng boat versus yung ilalagay nyo sa boat? Medyo, sabi sa akin, sir, nung tao, equipment lang, okay. Nung nilagay yung armor, yung mga body vest, helmets, etc., sumobra na raw. Sabi ko, parang dapat yata nakikita yun sa practice pa lang Kaya nung January 9, nagtanong ko, kako may night vision, sanay ba yung mga tao mong gumamit? Sir, halos araw-araw nagpa-practice sila. Ganon. Ngayon, siguro yung pinaka-generous way of looking at it, maraming wishful thinking si Peñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, binola niya ako. Ngayon, ano responsibility ko at this point in time? May kasabihan fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice. Umanda ho lahat ng tinawag ko ang liderato ng PNP. Sabi ko, alam nyo, pag may utos tapos nag-deviate kayo, siguraduhin nyo, meron justification for the deviation. Nagbago yung facts on the ground, for instance. Dahil pag hindi nyo na-justify 1 degree ng deviation na wala ng benefit of the doubt, insubordination kagad yan. And you will be out, and you will be parang filed the appropriate charges. Now, the task before us, syempre, to take care of the families that were left behind and reconstitute the SAF to rebuild its esprit de corps, its morale, especially given the fact that next year, the police will play a very vital role
ensuring that we have safe, orderly, and peaceful elections. So they have to be ready before that period comes in. Okay. I hope that gives you a bird's eye view of what transpired. Thank you po. Maraming salamat po, Mr. President. Ang susunod po, ang Chairman ng Ministerial Fellowship of Pateros, si Pastor Rolly Antonio. Magandang hapon po, minamahal na Pangulo. Ang katanungan po ay sapagkat marami pong agam-agam at iba't ibang mensahe tungkol po sa Bangsamoro Basic Law. Mahal na Pangulo, maaari po bang bigyan niyo po kami ng kaliwanagan tungkol po sa usaping ito upang lalo po naming maipanalangin at ang bagay nito at kayo din po ay aming panalangin na lalong pagyamanin ng Diyos ang banal na pagkatakot sa inyong puso sapagkat naniwala po kami, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge and understanding. Kaya hayaan po na kayo ay mapakinggan po namin ang kaliwanagan tungkol sa bagay nito. Okay. Ito po kasi yung House Bill 4994 or the Bangsamoro Basic Law. Mahirap ko naman nung talakayin sa inyo, point by point. No? Nung ka-meeting po sila, Brother Eddie and the rest, no? Kasama rin po kayo doon. Tinatanong, for instance, freedom of religion. No? Magkakaroon ba kami freedom of religion? Can we set up our worship houses, etc.? At yung sa Section 1 of the Article 9 of this basic law reiterates the provision of Article 3 of the Constitution with regards to freedom of religion. Dito po, ang nakalagay, Section 1, Basic Rights in the Bangsamoro, subsection B, it states, right to freedom and expression of religion and beliefs. Okay. Guaranteed in the Bangsamoro Basic Law, which actually has to adhere also to the Constitution. Yung Constitution is even more explicit. Jun, maraming salamat sa iyo. Bago pa inanap, nandiyan na. Section 5, Article 3, the Bill of Rights states, and I quote, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil and political rights. Any law created by Congress has to adhere to the Constitution. But instead of being silent and just saying that the Constitution already covers that, yung proposed law that will govern the Bangsamoro has that provision. Okay? So what is embodied here? What is the agreement? What is the change? And that I hope to explain. No? Sensya na kayo, medyo, parang isipin lang natin galing tayong beach. Yung, ano ba sitwasyon sa Mindanao, no? And I hope hindi magagalit sa atin yung ating mga kapatid, no? Pero yung truism doon, meron mga yung namumuno sa gobyerno na ang obligasyon nila sa kanilang pananaw isa pamilya, so yung clan, lalampas doon yung tribe, at para nakakalimutan yung everybody who doesn't belong to the clan or the tribe. Okay. So, tingnan po nyo yung nangyari na namumuno si Ampatuan. Sa dami ng create na munisipyo sa Maguindanao, pag nag-away yung mga anak, gawa tayong panibagong munisipyo. Okay. Now, meron kang warlord, no? Si warlord mangangako sa Malacanang. Meron kang command boats. Siyempre, yung population doon, no, times 6 sa national average ang increase. Alam na natin kung bakit times 6 sila. Yung lupa po doon, nanganganak rin. Plus 3 million hectares ang nireport sa akin ng DNR. Okay. Actually, maghanap kayo ng statistics na nakakagimbal. Lahat nasa sa army. Malnutrition, illiteracy, yung maternal mortality, infant mortality. Pag naghanap kayong pangit na statistics, nandun. Okay. Now, so merong isa, yung structure, isang hepe, sa kanya lahat ng poder, sa kanya lahat ng resources, maski anong gusto niya gawin, tila pwede. No? Lalo na, yung hindi synchronize yung elections sila. Meron tayong national elections, midterm elections, yung sa kanila parati 1 year after. So habang tumatakbo yung padrino nila, kami bahala sa command boats. No? Pag next year naman, o kami naman tatakbo, bahala ka nang walang makapalag sa amin dito para manatili. Okay. Ang basic difference ito, nung pinopropose, at nanggaling sa kanila, hindi po nanggaling sa atin, no? Mag-shift tayo ng ministerial form of government. No? Basically, you have a parliament, no? Yung regional assembly becomes our parliament. Tapos ang ginawa ng composition, 40% direct election, 50% manggagaling sa party lists. Yung idea ng party list represents marginalized groups.
Tapos 10% reserved for women and indigenous peoples. Ang may poder talaga, at the ultimate analysis, yung parliament, yung kanilang chief minister, kailangan tumugon sa inuutos ng parliament, imbis na siya nagdidikta sa lahat. So, yun sir po. Ang intindi natin dito, imbis na asikasuhin ko yung pamilya ko, asikasuhin ko yung tribo ko, obligado ko asikasuhin lahat ng component ng indigenous peoples. Nandun na lahat ng kabilang ng Bangsamoro. Kaya nga ganun ang setup. Okay. So, isipin nyo, no? Normally yung hepe nitong grupo nakikipag-ugnayan tayo, sasabihin, paano ba ako sisikat lalo dyan? Yun ang kapalit na katahimikan. Dito, kumaga sikat na ako, babawasan ko yung poder ko. Dahil ito mukhang magigilandas, dapat lahat kami may kapayapaan. So, in-embody, lahat ng pinagkasundo sa framework agreement at saka sa comprehensive agreement, dito po sa basic law na tinatalakay ng Kongreso ngayon. May nagsasabi, ang dami naman natin binibigay sa kanila. Ako noong umpisa, sabi ko, ang dami nga naman yata natin binibigay sa kanila. Tatandaan po natin, ito kasi kalinsunod lang ng mga nauna nang naibigay. At sila naman po, pag sinabi nila sa kanila mga kasamahan, para maganda ito, minumukay, kailangan natin supportan to. Siyempre, kailangan na mapakita bakit mas maganda. Ngayon, kung ibabalik sila at babawasan yung nakuha nila sa previous agreements, paano nila sasabihin, mas maganda to? Yun yung practicality nito. Ngayon, may parte rin na dadagdagan natin yung papunta sa kanila sa resources. Meron ho kami sinasabi na hindulo po kasi to catch up. No? Para dadagdagan natin yung papunta sa kanila dahil napag-iwanan na sila. Whether it's infrastructure, whether it's basic education, whether it's the health services, para makasabay naman sila sa atin lahat. Yung opportunities that exist elsewhere in the country, meron rin sila. Ngayon, pag gumanda ng gumanda ang sitwasyon nila doon, sino pa ho magkakaroon ng kagustuhan sa mundo? Sino pa ho ma-attract ng mga terorista? No? Yun ang basic concept. Now, ang danger sa atin ay habang, pag napasa to, may plebisito, kailangan sumang-ayon yung sasakupan dito sa magiging mga obligasyon nila dito sa bagong batas. No? Habang palapit tayo ng palapit doon, yung mga kalaban naman dito, yung gusto magpanatili na karahasan doon, gagawa ng mas marahas na bagay para mawala yung pagtitiwala natin sa isa't isa. Tandaan niyo, nag-umpisa itong negosasyon na to, yung magkalaban sa bakbakan, nagharap sa negotiating table. So, hindi ho natin masasabi kaagad na, yari ho, gano'ng katagal yung bakbakan dyan? 1960s pa ho yata, late 60s. No? Hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin. Lahat ng karahasan sa magkabilang panig, hindi ho mag-engender ng trust. Dumating ho tayo sa punto. May leadership ang MILF na moderate. May mga bansa ho na todo buo sa pagtulong sa atin dito na nakikita na katahimikan natin sa Mindanao, kapakipakinabang sa kanila. Noong araw ho, may nag-iisip na magulo yung Mindanao, okay sila. Tapos, nandito tayo na hindi ko ni minsan inasam na magkaroon ng command boats. Hindi ako tinutokso ng command boats. Talagang sumasdalo ako sa taong bayan at silang bahala sa akin. So, lahat itong factors na to, nagsama-sama, ang ganda ng pagkakataon natin ngayon na baguhin yung struktura dyan. Baguhin natin yung nangyayari sa ARM. No? Gawin natin ng talagang mas maliwanag na landas kung saan makakahabol sila at makakapantay natin. Magkaroon sila ng pareho natin mga karapatan na magbibigay ng katahimikan na lahat tayo makikinabang. Pero ulitin ko lang habang palapit ng palapit yung katahimikan ating inaasam, pagiging desperado ng kalaban na gagawa ng lalong mas karasan para lang mawala yung tiwala sa isa't isa, abandona natin yung proseso ng pag-uusap, matitira doon. O di bakbaka na naman. Ngayon, pag nagkabakbaka ba, sasabihin natin, tulad lang ng dati, ba hindi ho. Mas marami na rin yung tao dyan. Mas marami na rin nawala ng pag-asa. Dito, pinaasa tapos hindi nangyari. Di ba? Parang yung mga moderates na nasa MILF, baka palitan ng radikal. Tapos maghihintay tayo ng pagkakataon na mahinahon na naman mag-uusap lahat. Meron ba sa ating makakasabi dito, hindi matuloy dito, next year, pwede yan. Or 2 years from now. Wala akong makakagarantiya nun. May pagkakataon tayo dito, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, pero may obligasyon tayo. Di ba? Yung pagkakataon, tulungan naman natin maging katotohanan. Ngayon, dumating kayo punto, tinatanong, mga pamilya sa SAP, paano ho itong BBL? May kako, ano ho ba kapalit? Yung asawa nyo, kapatid nyo, nagpunta doon,
hindi para maghasik ng karahasan eh. Pumunta doon para tugisin yung gumagawa ng karahasan. Tapos sa sukli natin sa sakripisyo nila, lalong lumala yung karahasan. Paano naman natin binigyan ng tamang papuri itong mga namatay? Ngayon, marami ho nagre-reklamo dito, hindi pa nabasa. Kung nabasa man, para baka ginanon. Sana, no? Yung pag sinabi natin, ayoko suportahan to, dahil meron ako mas magandang mungkahi. Bakit di natin tingnan? Baka mas maganda kayo sa kanila. Pero yung magsasalita na hindi, no? At walang ipapalit, yun no, garantisado. Wala akong pakay na maayos yun. Salamat po. Again, maraming salamat po, Mr. President. Si Pastor Rico Ricaport po, ng Senior Pastor ng Victory Ortigas. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. Aside from the prayers of the body of Christ and PJM and the Coalition of Christian Churches, what else can we do to help the government fulfill Daan na Batuin? Well, you can tackle the issues of the day amongst your congregations if there is an opportunity to do so. No? You will be surprised. We're accused of having such a big propaganda machinery. But in essence, no, you have to compete, whether it's traditional media, whether it's the new media, alternative media, or the teleseries, for that matter, to get their attention. No? There is an important topic. It affects everybody. I'm a firm believer in the church that I belong to. They talk about conditions emanating in this world that impact the soul. No? So, di ba, if there's a more intelligent discourse, not born out of emotionalism, but rather out of thinking, which will be borne out by all of the discussions, that is a tremendous help to us. You can help us also with the information drive towards the rest of the citizenry, and perhaps also information to us. You see katiwalian happening. No? We cannot be everywhere 24/7. We cannot know what lies in the hearts of men or what is in their minds, also for that matter. So information helps us to govern better, no? To be able to find out the ills of society quicker, affords the solution quicker. No? So I guess what I'm trying to say is, the more involved the citizenry is, no, parang the faster we will get to where we want to go. Siguro the reverse, and I don't think any of you belong to that. Di ba, para may imagery tayo kay Nawan Tamad. Sabihin niyo kung iba yung imagery niyo sa akin. No? Nasa papag siya, naghihintay doon sa bunga ng bayabas, bumaksak sa bibig niya. Tandaan, di ba ganun tayo tinurong kay Nawan Tamad? Sa totoo lang, tagal ko iniisip eh. Di kaya pagbaksak nitong bayabas na ito, bulok na. So paano naging pakipakinabang sa kanya na maghintay na bumaksak yung pwede naman niyang patiyasin sa tamang oras? So pagbalik ko dito sa peace, no, I think this is really an opportune time. No, this is really a significant opportunity for all to enjoy the benefits of peace and really to fulfill our role as our brothers keepers. But if we let all the noisy ones who have vested interests dominate the airwaves, then perhaps the logic, the reasonableness of the position we're espousing, and the truthfulness gets drowned out by all the noise. So here I'm talking to you, trying to impart to you those bits of wisdom that I think I should be sharing also. I would like to talk to all the 100 million Filipinos here and abroad and explain it to all to them. I will talk to the media, both traditional and alternative. I will use every fora that I have to be able to espouse the views that I think will do better for the country. No? But at the end of the day, no, siguro when we were campaigning as a congressman, meron kang makikita sa bahay nila sa house to house. Meron namang interesado magpunta ng rally. Meron nakikinig ng radyo. Pag natapos mo na lahat ng paraan, meron pa rin significant portion. Hindi nagpupunta ng rally, hindi mo abutan sa bahay, hindi nakikinig ng radyo, hindi nanonood ng cable TV. Nakabahagi rin doon sa solusyon. Na kung malaman nila yung katotohanan, baka naman makadamay natin. So yun ang biggest thing, I think, really. Information flow both ways. Para a more intelligent discussion of the issues of the day. I think you are uniquely situated to be able to help us there. Thank you. Ay, salamat po muli, Ginoong Pangulo. Meron pong special concern ang karamihan po dito na nandito po na pwede pong idulog namin sa panalangin
At ito po ay itatanong ng Chairman of the Board ng Pasig Bible Christian Mission, ganon din Member Elder ng Alliance of Bible Churches of the Philippines, si Brother Elder Oscar Manansala. Good afternoon po, Good afternoon Pangulo. Ito po ang katanungan ng marami, hindi lamang dito, maski sa mga sambahayan po namin, sa mga churches namin. How do you like us to pray for your love life? Para nabulungan ako, baka dumapot tayo ulit tanong. Kanina ako natanong ako. Sabi ko, baka dapat yung pagdunog natin sa may kapal, doon na lang ho tayo sa mas attainable goals. No. Doon na lang ho ako sa in God's time. Sana ho, bago maubos yung time ko dito. One day, nakabre to kasi. Parang, that was the topic. So, one of my secretaries asked me, how's your love life? As you know, it used to be regular, then it became light, and now, a few years ago, it became 0, and now it's below 0. But I only have a year and 3 months left. So baka after that naman, a year, 3 months, and 1 day, baka magbago na ho yung kulay. And if that happens, si Brother Joel nga ho, daman-dama ko yung pinagdadasal niya ako every other day. Kuminsan sabi niya, maski dama ko kuminsan na para mission impossible to. With God's help, nothing is impossible. Gawin mo na siguro everyday, Joel. Thank you. Salamat po. Salamat po, Ginoong Pangulo. Parang ito ang pinakamahirap na tanong ninyo. Bigyan po natin muna ng panahon maupo si President sapagkat meron pa pong dalawang very short question. Kahit na nakaupo si President ay pwede na natin itanong. Si Brother Diosdado Cobin po, preacher po and members of Church of God International. Good afternoon, Mr. President. First of all, we thank God knowing that you're one with us in believing the power of prayer. Now, having said that, will it be possible for you to issue a presidential decree or endorse to Congress a bill which would be passed into law declaring a day in a year as a National Day of Prayer? I think that's possible, no? And there have been various proclamations by the President. Kaya lang every year kailangan gawin yun, as opposed to gawin permanente. I'm not a lawyer. I just have to pass it through the lawyers to make sure yung separation of church and state, yung no recognition of a church, a state religion and all of that are adhered to. Alam naman po nyo, itong mga araw na to, yung pag nagkulang yung comma, semicolon, question mark na nailagay, period, no? O baka kung minsan mali yung papel na ginamit, may issue kami parate. Pero in principle rather, no? We agree with that. There has to be that deepening of man's existence in the world brought about by spirituality. So you can count on our support. The Executive Secretary is present, who's a lawyer, who is presently now, I think, drafting in his mind exactly how it will adhere to all the constitutional provisions with regards to it. Thank you. Mr. President, ang last question po ay manggagaling po kay Brother Eddie Villanueva. At least natapos na po yung love life eh. Baka may laban ako sa tanong. Mr. President, pwede yung mapo muna po kayo sandali. Dahil yung tanong ko po ay medyo complex. Una, yun yung huling nagtanong tungkol sa creation, presidential proclamation ng National Prayer Day. Sa Amerika, merong separation of church and state, and yet there is a National Prayer Day. Ganon din sa Canada. Lalo na sa Pilipinas, na kinikilala ng preamble of the Philippine Constitution that the Filipino people, the sovereign people, imploring the aid of the Almighty God. No less than the Constitution of the Philippines acknowledges the validity
of the faith of the Filipino people on the Almighty God. Kaya wala akong contradiction. Ito naman ho, hindi ko pinangungunahan ng inyong mga legal advisors. Wala akong contradiction na mag-create ng tinatawag na National Prayer Day sa ating kasaysayan. Sapagkat sabi po ng Diyos sa James chapter 4, apart from me, doon sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. At sinabi sa James chapter 4, you do not receive because you do not pray. Kaya po, higit sa lahat, ang sabi ho ng Bible sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house or a city or a nation, the builders labor in vain. Moreover, ang lahat ho ng gobyerno, lahat ng bansa, nilalang ng Diyos. Kaya ho, hindi dapat i-kick out ang Diyos sa pamahalaan. At gusto ko rin pong idagdag for the education of the entire Filipino people na hindi ho nabasa ito sa history, ang separation of church and state ho nagsimula when one of the founding fathers of United States of America, Thomas Jefferson, wrote a very historic letter to the congregation of the Baptist Church of America, assuring them, don't be afraid, the state will never interfere in the ecclesiastical affairs of the church. There is a proper protection of the church from the possible interference of the government. In other words, originally, the separation of church and state was born to protect the interests of the church from the possible abuses of the state. And medyo nabaligtad ho after many, many years. So, yun po, i-comment lang po. At alam ko po magkakaroon ng National Day of Prayer. Ang tanong ko po ay, sususugan ko po yung tanong ng nagtanong ko sa religious freedom. Ito pong religious freedom ang pinakamahalaga sa lahat ng mga naniniwala at nagmamahal sa Diyos. Kaya po naitanong na po ito at sinagot ng ating Pangulo, clearly there is a provision for religious freedom and freedom of worship sa Bangsamoro Basic Law as provided by the Constitution. Ang tanong po ngayon ng karamihan na pinadala sa akin, Mr. President, pwede po ba na lagyan ng ngipin yung provision ng religious freedom and freedom of worship, lagyan po ng ngipin. What does I mean? Nabanggit ko po ito kay Speaker Sunny Belmonte noon hong few weeks ago, sinama kami ni Brother Ramon Orosa. At sabi niya, pwedeng idagdag sa amendment ng religious freedom yung sinasabi nyo na yan. Ito po'y tungkol sa giving flesh and substance sa religious freedom and freedom of worship. Parang ito'y nag-exist lang sa piece of paper. Bakit ko po ito nasabi? Ito pong mosque sa Quiapo, panahon ng Marcos time, was built by subsidies from the government. Ang mosque sa Quiapo. At ngayon ho, maraming mga religious edifices all over the world, all over the Philippines, partly through the contribution of government subsidies. Pero sa Middle East, maraming Pilipino nahulihan lang sa Bible study, nahulihan lang na may hawak ng Bible, nakakulong. Hanggang ngayon po, kasi po, kami po lumilibot sa Middle East countries. At may mga Pilipinong nakakulong sa iba-ibang kulungan sa Middle East countries dahil nahulihan ng Bible o kaya nahulihang nagba-Bible study. This is a big contradiction sa ating bansa na ang mga kapatid nating Muslim ay tinatayuan ng mosque, subsidized pa partly ng gobyerno. At the same time,
the Muslim brothers can preach Islam faith in all parts of the Philippines without any persecution, without any suppression. Katulad ni Robin Padilla from Catholicism, naging Muslim, wala hong persecution, walang suppression. Pero kapag ang isang Muslim ay naging Kristiyano, pinuputulan ng ulo o kaya sinosuppress. Pwede po ba kayang ilagay doon sa tinatawag nating religious freedom sa BBL na lagyan ng flesh and substance? Specifically, the proponents of Islam faith can freely preach their faith in all parts of the Philippines, and at the same time, give that Christians and other religious beliefs the corresponding freedom in preaching the gospel of love and salvation of Jesus in the Muslim localities or communities. Para ho fair at saka just ang freedom. Yun po ang tanong na gusto ko pong itanong. Bagamat na itanong namin to kay Speaker Belmonte at sabi sa atin ay pwedeng ihabol dun sa working committee ng lower house, eh baka naman ho, iba ho yung manggagaling mismo sa head of the state na baka po pwedeng siguro through Secretary Deles or Secretary Miriam Ferrer ay maidagdag po yung flesh and substance sa provision ng religious freedom. Nang sa ganon, ang religious freedom ay hindi lang nag-exist sa piece of paper. This will benefit the next generations until the second coming of Jesus. Yung may kumpiyansa akong sabihin na hindi yung mahirap gawin, yung mukha niyo. Pero siyempre, may nagsabi the devil is in the details. Eh. Ano ba will constitute the flesh? And perhaps we can ask you for the appropriate language so that we can inquire of them and press them. Yung my confidence arises from the fact na yung as far, yung parang they make it a point, even in the preamble, their preamble, mahaba yung discussion yung who constitutes the Bangsamoro people. And it is not centered only on people of Muslim faith. As presently worded, it says here, Bangsamoro people, those who at the time of conquest and colonization were considered natives or original inhabitants of Mindanao and the Sulu archipelago and its adjacent islands, including Palawan, and their descendants, whether of mixed or of full blood, shall have the right to identify themselves as Bangsamoro by ascription or self-ascription. Spouses and their dependents are classified as Bangsamoro. It says in Section 2 of their Article 2, freedom of choice of other indigenous peoples shall be respected. Pero bottom line, pati sa conflict resolution, sa dispute resolution, they also recognize, hindi ko mahanap kagad yung provision, but meron yung, they recognize alternative dispute resolution mechanisms existing amongst the various indigenous peoples. So kung pati yun doon sa demandahan, hindi lang yung setup ng Sharia at saka ating regular courts, pero pati na yung tribal customs sila on how to resolve disputes. They recognize differences amongst people and that they will continue this practice. So fundamental doon siguro is also the exercise of free expression of religion. So I'm very confident that they will agree to putting in the teeth or the flesh and the substance. Now, can I tell you right at this time exactly how it will be worded? Medyo I'm promising too much naman yata. We'll submit drafts, we will suggest, and I'm sure we will arrive at a compromise in due time. Now, we have they're projecting approval by June. I'm hoping that the Congress approves the Bangsamoro Basic Law way before June to give the transition authority, paparita gobyerno, enough time naman to demonstrate the merit of their belief that this is a better mode of governance than what is existing. Thank you po.